The views and opinions expressed by the hosts and guests do not state or reflect those of the movement. Sa history, marami ang nalilito kung ano ba ang tunay, ano ba ang kwento. Pakinggan natin ang mga dalubhasa. Intindihin ang kasalukuyan sa pag-aaral ng nakaraan. Tayo na't makilahok sa ating talakayan. Ito ang Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Good evening to our listeners! Welcome na naman sa isang episode ng Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Ako po muli ang inyong host, si John Kevin Samson, at kasama ko po muli si Sir Jamaico Ignacio. Sir, hello! Hello Kevin, mapagpalayang araw din sa ating mga listeners. Naway magustuhan nyo ang ating episode ngayong araw. Medyo nakakatuwa at malaman ito magiging paksa natin para sa araw na to. Very excited din ako sa ating topic na ito. In fact, it's one of my favorite events. Though it's not a holiday na ating ipagdiriwang, isa to sa mga I look forward to it every year. Pero bago po tayo magsimula, konting balita mula sa High School Philippine History Movement. Ang ating Executive Vice President na si Sir Remington Regado ay naghain ng kanyang resignation mula sa leadership team. Ito ay dahil sa mga demands ng kanyang pag-aaral ng graduate studies sa Amerika. Nangako naman po si Ginoong Regado na ipagpapatuloy niya ang kanyang aktibong pakikilahok at pagsuporta sa adhikain at mga gawain ng kilusan at organisasyon. Dahil dito, bukas, June 19, magde-deliberate ang leadership team para sa bagong Executive Vice President. Sa ngalan po ng buong High School Philippine History Movement, maraming salamat sa inyong serbisyo, Ginoong Regado. Isa kang huwaran sa aming lahat. And speaking of huwaran, as of recording, ngayon ay June 18. Nabanggit ko na kinabukasan ay June 19. Ito ang kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. In fact, ito ang kanyang 160th na kaarawan. Alam naman natin na si Dr. Jose Rizal ay tanyag sa maraming bagay, mapa sa larangan ng agham, sining, filosofiya o literatura. Hindi mapagkakaila na ang kanyang mga ambag sa ating kasaysayan at lipunan ay nakatulong upang mahubog ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Subalit sa mga bagay na alam natin tungkol kay Rizal, alin ba rito ang totoo at alin ba rito ang pawang katang-isip lamang? Ngayon sa Historyl, pag-uusapan natin ang mga kwento, katha at katotohanan sa buhay ni Rizal. Upang magkaroon tayo ng masaya at makabuluhang kwentuhan, sasamahan tayo ng ating bisita sa araw na ito. Ang ating makakapanayam po sa araw na ito ay nagtapos sa Pamantasang Normal ng Pilipinas bilang cum laude noong 2019 sa kursong Batsilyer sa Edukasyong Filipino. Siya ay nasa 3 taon na sa pagtuturo ng Filipino sa Ateneo de Manila Junior High School at kasalukuyan din siyang kumukuha ng masterado sa Pamantasang Ateneo de Manila na may kursong MA sa Panitikang Filipino. Walang iba po kundi si Binibining Iraline Gara ng Filipino Department ng Ateneo Junior High School. Ma'am, good evening! Magandang gabi at sa mapagpalayang araw sa lahat ng mga kinig natin ngayong araw. At nasabik din akong kasama at ayun, makakasama kayong magbahaginan sa tungkol sa buhay, mga haka-haka, di ba? Tungkol kay Rizal. Very interesting na ma'am. Actually, ako'y fan ng mga tinatawag nilang yung mga urban legends. So titignan natin, alin ba rito sa mga salaysay na babanggitin ko ang totoo at alin dito ang walang katotohanan. Game na po ba? Yun, game na game. Ready na po. Salamat. Okay, so siguro unahin natin yung madaling yung madaling katanungan, no. Ano ba yung ito laging tanong to nung naalala ko nung ako'y high school, laging tanong to sa Filipino at lagi akong mali.
Kasi laging may kulang na isa lang lagi yung kulang. Okay? So ano nga ba yung totoong pangalan or yung buong, hindi totoo, no? Kasi totoong pangalan niya po yung Jose Rizal. Pero ano yung kanyang buong pangalan in order sana? Kasi minsan, kung hindi kulang, mali yung order. In order sana, and ano ba, bakit ito yung mga naka-attach na pangalan sa kanya? Bakit parang pakahaba-haba naman ng pangalan? Ako nga, yung 3 pangalan lang, minsan tinatamad na ako magsulat eh. Diba? So, ano po ba yung buong pangalan ni Jose Rizal at bakit ganun kahaba? Ayun, salamat Mr. Kevin. Ayun. Natawa ko kasi ganyan din kami nung elementary. Tinatanong kami, sabi namin, ano ba to? Ba't namin kailangan alamin yung buong pangalan ni Rizal? Wala namang maitutulong sa buhay namin. Pero ayun nga, kung siyempre malaking bahagi siya, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas, load din natin to, di ba? Yung buong pangalan niya ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolonda. Kasi noong panahon ng mga Espanyol, merong pagkakasunod-sunod ng pangalan sa birth certificate ng mga bata. Okay. Unang pangalan, diba, yung first name, nasusundan ng apelyido ng tatay na kinuha mula doon sa lolo ng bata. Tapos, dinudugtungan ng pang-ugnay o yung conjunction na I, yung Y. At sinusundan ng apelyido ng nanay mula rin doon sa sa lolo ng bata. Kaya yung first name o yung unang pangalan ni Jose Rizal ay Jose Protasio. Yung Jose ay mula doon sa Saint Joseph. Kasi ang nanay niyang si Doña Teodora ay deboto ni Saint Joseph. Tapos yung pangalan na Protasio naman ay santong patron o yung patron saint ng June 19 kung kailan pinanganak si Jose Rizal. Yun yung unang pangalan niya. At yung Rizal Mercado, yun naman yung kombinasyon ng apelyido ng ama ni Rizal na si Don Francisco. Yung great-great-grandfather kasi ni Rizal ay isang Chino. Siya si Domingo Lamco. Pagdating niya dito sa Pilipinas, ginamit niya yung pangalang Mercado na nangangahulugang pamilihan o yung merkado na pinilitan ng para market, di ba? Opo. Pero nung naging magsasaka yung tatay ni Jose Rizal, na si Don Francisco, ginamit naman niya yung apelidong Rizal. Na yung original nga na baybay ay Rizal, R-I-C-I-A-L, na nangangahulugan namang berdeng bukirin. Tapos yun yung pangalang minungkahi nung isang gobernador ng lalawigan na family friend yan nung mga magulang ni Rizal. Pero kung mapapansin niyo, hindi masyadong ginagamit ng ibang mga kamag-anak ni Rizal yung yung apelyido nilang Rizal. Kadalasan sa kanila ginagamit ay Mercado. Kasi nagkaroon ng pagkalito dun sa mga gawaing komersyal ng pamilya nila, yung bagong pangalan na Rizal, dun sa apelyido ng tatay. Kaya naman, ginamit na lang ni Don Francisco yung pinagsamang pangalang Rizal Mercado bilang kompromiso. Pero noong naugna yung kapatid niyang si Pasiano Mercado doon kay Father Burgos doon sa Gombursa, ayaw ng mga magulang na sina Don Francisco at Doña Teodora na parang magdala pa ni Rizal yung pag-uugnay doon sa merkado, pangalang merkado din sa bata, lalo na nung pumasok siya sa Ateneo. Kaya ang ginamit na pangalan ay Jose Rizal na lang, hindi na niya ginamit yung merkado. Kaya yun din yung natin, kung bakit kilala natin siya Jose Rizal, Dr. Jose Protasio Rizal, dinadrop yung merkado. Pero ayun nga, yung kanyang pangalan ay mula sa pangalan ng tatay, tapos yung pang-ugnay at yung Alonso Riolonda mula doon sa kanyang apelyido ng nanay niya na si Doña Teodora. So yung Alonso Riolonda parang yun yung middle name, ika nga, parang gano'n. Ano siya, apelyido talaga, nasa dulo. Pero, siya, yung isang buong pangalan nila, napakahaba. Yung totoong pangalan ni Don Francisco ay Francisco Rizal Mercado y Alejandro. Nasa dulo yung apelyido ng nanay ng magulang. Okay. So after nung conjunction na E, diba Spanish conjunction, yung mother's surname. Surname. Okay. So
Napaka-interesting nung pagbabahagi mo kung saan nanggaling yung mga pangalan ni Jose Rizal and kung bakit dinadrop yung Mercado na which is the actual last name, no? That's very interesting. Noon talagang siguro it would have been more interesting nung high school kung binanggit din yung mga ganyang bagay. So pero that's all in the past. And napakaganda nung yung sharing, ma'am, tungkol dun sa kanyang pangalan. No? So kitang-kita naman natin yung kasaysayan ni Rizal. Doon pa lang sa kanyang pangalan, no? Yung mga attributes na ating inuugnay sa kanya. Maraming salamat po, ma'am. No? So sa ating pangalawang salaysay, si Jose Rizal ay nagsulat sa La Solidaridad sa gamit ang pangalang Di Masalang. Ma'am, totoo po ba to? At kung ito'y totoo, at ano ba ibig sabihin ng Di Masalang? Parang napakalalim na Filipino naman ito. Ayan, tama. Totoo po yan na ginamit niya yung pangalang Di Masalang. Noong balikan ko lang no, yung nangyari dyan sa pagkakabuo nitong La Solidaridad. Ayan, di ba noon may mga kilusang propaganda no mula noong panahon ng mga Espanyol na ayun baka matulungan ako ni Mr. Jamaico dito sa kasaysayan. Tapos sa totoo niyan hindi yung La Solidaridad yung unang pahayagan ng mga Pilipino na gusto nilang mabasa ng mga Espanyol para natungkol sa kalagayan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Meron pa silang Espanya in Pilipinas. Yun yung unang pahayagan na lang siya, maliit na pahayagan lang na pinakalat sa Madrid noon. Pero hindi kasi nagtagal yun. Ayan, kaya nagpa siya sina Mariano Ponce at yung iba pang mga Pilipinong ilustrado o mga manunulat na bumuo ng sarili nilang pahayagan mula doon sa nila, sariling pera. At yun na nga yung La Solidaridad. At yun, kasama sa mga nagtatag yung pinsan ni Rizal na si Gallicano Apacible. At dito sa La Solidaridad, nung simula walang mga pangalan yung mga artikulo nila. Pero nung lumaon, saka sila gumamit ng mga pseudonym o yung mga sagisag panulat, ganyan. Ayan, si Rizal ginamit yung pangalang Naong Laan at Di Masalang. Yung original nga nun ay Di Masalang. Pero rin siya, para mapadulas o nagbago na lang siya sa pagdikos ng panahon, naging Di Masalang. At yung iba din sila, Plaridel, Marcelo H. Del Pilar, Taga-Ilog, Antonio Luna, si Mariano Ponce na Kalipulaco, Tikbalang, ganyan. At ayun, balik tayo kay Rizal. Yung pinakauna niyang ginamit ay yung Laong Laan na nangangahulugan laging handa, ever ready. No? Yun yung pangalang ginamit niya noong contributor pa lang siya ng mga tula at artikulo sa La Solidaridad. At ginamit din niya yung Di Masalang nung maging correspondent na siya. At yung salitang Di Masalang, yung salitang ugat niya ay salang. Diba? Yun yung nangangahulog ng marahang paggalaw, o paghawak sa isang bagay. Minsan, karaniwan, hindi yun sinasadya. Yung parang sanggi sa natin ngayon, sa wika natin ngayon. Yung di, pinaikling salitang hindi. Hindi. Opo. Tapos yung yung unlapi. Diba? Na kinakabit natin sa mga salitang ugat para makabuo ng mga bagong salita. Tapos dinugtong nila yung salitang ugat ng salang, kaya nabuo yung salitang Di Masalang. Ibig sabihin, sa Tagalog, hindi mahawakan, hindi magalaw. Sa English ay untouchable. Ayun. Yun yung sa likod ng pangalan niya. Untouchable na Di Masalang. Parang related dun sa title ng isa niyang novel na No Limit Tangere. Tama ba na? Opo. Touch Me Not? Ba? Opo. Kung hindi nga pwedeng hawakan to si Rizal, parang very untouchable. No? Napaka-interesting nung Laong Laan, laging handa, and Di Masalang, untouchable. No? Na talagang very brave, no? Napakatapang nung yung Laong Laan, okay lang yun. Diba? Pero yung Di Masalang, parang nanghahamon eh. Diba? Parang hindi ako pwedeng hawakan. Diba? You cannot touch me. No? So maraming salamat dun sa iyong pagbabahagi. No? Impressive nitong so far, napaka-impressive nitong history ni Rizal. Etong pangatlong salaysay, basahin natin, no? Si Jose Rizal ay si Jack the Ripper, no? Kung inyo pong para po sa kaalaman ng lahat,
Jack the Ripper ay isang serial killer noon sa London na nung mga panahon din na iyon. So, meron bang katotohanan dito sa pagiging Jack the Ripper ni Jose Rizal? Ayun ho, wala pong katotohanan o walang sapat na patunay talaga, no? Kahit na saan natin tignan, wala talagang ebidensya na concrete evidence na mapapakita sa atin kasi hanggang sa kasalukuyan talaga. Kahit nga yung mismong imahe ni Jack the Ripper, ano pa rin siya di ba? Opinyon, puro haka-haka lang na parang kaya nga siguro naugnay siya kay Rizal dahil dun sa sabi 5 feet lang daw yung taas ni Jack the Ripper, ganyan, yung kulay. Pero lahat ng yon wala talagang evidence, walang larawan, walang kahit na anong mga tao na magsasabi na, ako nakita ko siya, kaibigan ko si Jack the Ripper. Parang walang ganun, no? At parang walang parang detailed places kung saan pumunta si Rizal noong nasa London siya, di ba? Noong mga panahong wala siya sa bansa. Kaya siguro na rin sa kanya, naugnay din si Jack the Ripper na noong mga panahon na, lalo na noong 1887 na nandun pa siya sa London, doon din nagkaroon ng mga pagpatay itong si Jack the Ripper. Pero kung titignan natin, kung pag-uugnay-ugnayin, medyo, malayo pa naman dahil walang timeline talaga na pinakita na talagang sa mga lugar kung saan pumatay si Jack the Ripper, yung mga prostitute na pinatay ni Jack the Ripper, may kaugnayan din talaga kay Rizal. Kaya hanggang ngayon, ganda rin niyang usapin na na yan. Pero walang patunay. Sir Jamaico, meron bang mga historical facts na talagang nagpapatunay or at least kahit loose facts na ginagamit ng mga probably nagpapalaganap nitong mga urban legend na ito para paniwalain tayo na possible na si Jose Rizal ay si Jack the Ripper? Nasasabi lang kasi nila yun kasi pumunta si Rizal sa London upang mag-research sa Sucesos de las Islas Filipinas. Ito isang dokumento na nayakda patungkol sa kasaysayan ng Pilipinas noong dumating yung mga Espanyol dito sa ating bansa. So he was interested kung ano yung ating pre-colonial past. So pumunta siya sa London, sa library sa London upang kilatisin yung mga kopya ng Sucesos de las Islas Filipinas. Ayan, bago siya dumating doon at nung lumarga siya, paalis ng London, patuloy pa rin yung paghasik ng lagim ni Jack the Ripper. So what does that imply? Hindi porket nagawi si Rizal doon sa London, automatic siya na si Jack the Ripper. Parang ang nangyari, halimbawa lang siguro, ikaw, Kevin, pumunta ka sa US, tapos nagkaroon ng COVID-19, tapos bumalik ka sa Pilipinas. Ikaw, ibig sabihin ba kaagad, ikaw ng COVID-19 sa Estados Unidos? No, unless may definite evidence, may ebidensya ka na magpapatunay na siya nga yun, o ikaw ang may sala, hindi mo masasabing totoo yun. Kaya problematic yung claim na yun. If you don't have the historiographical facts, you cannot definitely say it's true. Alright, no? Tama yun, no? So, sa mga naniniwala po na si Rizal ay si Jack the Ripper, huwag na po tayo maniwala. Ito po ay, kung gusto nyo gumawa ng sarili ninyong fanfiction, why not? Why not? Pero, kung ito po ay dadalhin ninyo sa isang factual na usapan, wag na rin po. No? At ang social naman, Jack the Ripper, sa dinami-rami ng serial killer sa kasaysayan natin, no? Talagang Londoner na serial killer, si Jack the Ripper, wow. Ganun katindi ang reputation ni Rizal na umabot siya hanggang doon at para gawin ang mga bagay na yun. So, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Alright, ang ating susunod na statement. Si Jose Rizal ay isang polyglot. Paliwanag ko lang, isa litang polyglot, no? Alat ang Wikipedia yung mga statement. Paliwanag ko lang po, yung polyglot ay isang adjective na
lalarawan na ang isang tao ay maraming wika na kayang gamitin sa pagsasalita, pwede rin siguro sa pagsulat, no. At ayon sa ating mga nasaliksik, si Jose Rizal daw ay isang polyglot. Meron po ba kayong masasabi tungkol dito? May totoo ba to? Ganun. Ayun, sir. Totoo naman po. Kasi, di ba, yung pag sinabi natin polyglot talaga, ano siya, no? Ang dami niyang alam na wika. Actually, sabi nga, wala siyang definite na number of languages. Pero, pwede natin masabi na mga 5 wika pataas na kaya niya talagang bigkasin, gamitin, di ba? Ano siya matawag na polyglot. Si Rizal, ayan, sabi nga nila, gifted linguist daw si Rizal. Kasi ano pala, kaya niyang magsalita fluently ng 10 mga wika. Ayun. Tapos kaya niyang gamitin, hindi man fluently, no? Ano na, pakikipag-usap, mga simpleng salita. Yan, yung 12 naman yung wika. So, isipin niya, 22 wika na kung paano niya nagagamit nang hindi niya babalik-balik yung mga salita. Pero, yun yung kayang gawin, kayang salita yung mga wika ni Rizal. Nung nag-aaral siya sa Ateneo de Manila, daw talaga tedious yung pag-aaral. Yan, talagang sinanay sila na salita ng wikang Latin, Griego, Spanish, ganyan. At yung iba pang mga mga subjects, ganyan. Kaya dun unang parang nahasa si Rizal sa ibang mga wika maliban dun sa sa wikang Tagalog o Filipino. At nung nagtapos siya sa Universidad Central de Madrid noong 1885, nagpasya siyang pumunta sa Germany para pagpatuloy yung pag-aaral niya ng law. At nung nagtungo naman siya sa Barcelona at Paris, tumigil siya para mag-aral ng mga wikang Ingles, Pranses, at nung German. So, nadagdagan na naman yung vocabulary. So, siguro doon nagsimula yung mga mga paunti-unti na natututo siya ng wika. Tapos, siguro yung iba, halimbawa, sinasabi nila magaling mag-Japanese si Rizal. Totoo naman. Sa isang Japanese site, sabi nila, nung simula, nahihirapan talaga. Parang, parang, nag-list sila ng mga salitang kayang sabihin ni Rizal. Halimbawa, mga jutatsu, mga, yun? Yung mga pagpapakilala ng sarili, yung mga ganun simpleng bagay kayang sabihin ni Rizal. Yung ibang mga wikang alam din niya, Chinese, Russian, Arabic, Dutch, Sanskrit, ayan, ilan lang din yun sa mga alam niyang wika. Sanskrit? May nagsasalita pa ba nun? Anong saan bansa normally ginagamit yun, Sir Jamaico? India. Okay. So may nagsasalita pa nun. No? So sorry dun sa sinabi ko na yun. No? Pero I guess marunong siya mag-Japanese kasi nagkaroon siya ng girlfriend na Hapon, tama? Or wala yun sa tanong natin, no? Pero dinagdag ko na kasi sabi niya marunong siya mag-Japanese eh. Nagkaroon siya ng girlfriend na Hapon? Hindi naman girlfriend, pero sa pagkakalala ko, correct me if I'm wrong, kasi hindi ko expertise yung mga love life ni Rizal. Pero, if I recall correctly, meron siyang parang na-admire, parang topic crush. Pero yung totally close relationship with the Japanese, not necessarily. And in relation to the languages, although yes, he is a polyglot, nagva-vary rin yung yung comprehension niya at saka understanding sa languages eh. Depende rin yun eh. Nangyari rin kasi yun by virtue of naglalakbay kasi siya eh. From one country to another. So kailangan niya matutunan. Ngayon, Spanish sigurado. Alam na alam niya. Tagalog, alam niya yan. Pero may mga ibang wika sa palagay ko hanggang conversational level lang yung pagkakaalam niya. Halimbawa, pag tayo bibisita say for example, sa China, ni hao ma. Alam mo yung mga basic Chinese. So, alam mo yung conversational languages, pero yung babasahin mo si Confucius, maiintindihan mo yung kanyang dokumento. Medyo mahihirapan ka doon. So, I believe Rizal is a polyglot, that's true. Pero kung ano man yung I don't think equal yung kanyang comprehension and understanding amongst all the languages. Meron magaling na magaling siya. Merong siguro basic lang yung pagkakaalam niya.
So thank you Sir Jamaico, no? And yeah, pero grabe pa rin 'yan, yung fluency niya sa ganung karaming wika. And of course, yung pagiging conversationalist niya on other languages. So, mamaya po pag-uusapan pa natin ang ilan pang mga salaysay tungkol kay Rizal. Alamin natin kung ito yung totoo, kung ito ay katang isip lamang, at pag-uusapan din natin ang mga magagandang detalye tungkol dito. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik ang History Real, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. At nagbabalik ang History Real, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Ako po muli, si John Kevin Samson, at kasama po namin si Sir Jamaico and si Binibining Ira mula sa Ateneo Junior High School. Sa ngayon, siguro ipagpatuloy natin muli ang ating usapan. Ngayon, alam mo, napag-usapan natin kanina yung di masalang na untouchable, tapos yung Noli Mitangere na touch me not, no? So kasi yung susunod na tanong, yung susunod na statement, it's related, no? Nung sinusulat at nilalathala ang El Filibusterismo, nagkaroon si Jose Rizal ng kakaunting problema sa pampinansyal. Kaya kailangang tanggalin ang ilang mga kabanata ng El Fili. Totoo ba ito? At paano ito nangyari, ma'am? Ayan, totoo po yan, sir. Ayan, totoong nagkaroon ng suliraning pinansyal si Rizal noong mga panahong gusto na niyang ilimbag yung dalawang nobela niyang Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa magkaibang taon. Sinimulan ni Rizal yung pagsulat ng Noli sa Madrid, Spain. Yung kalahati nun ay nagawa niya noong umalis siya patungong Paris at ilimbag naman yun dun sa Berlin, Germany. Si Vicente Blasco Ibanez, isang kilalang manunulat at aktivista ang nagboluntaryo para maging proofreader at consultant niya doon sa pagbuo ng kanyang Noli Me Tangere. Natapos niya yung nobela noong Disyembre noong 1886. Pero wala siyang sapat na pera para sa paglalathala noon. Yung Noli, yung tinanggalan po niya dito ng isang kabanata, hindi po yung El Filibusterismo dahil sa sobrang kakulangan niya ng pera sa pagpapalimbag. Kailangan niya tanggalin yung 25 kabanata kung saan pinakilala si Salome, isang tauhang babae na hindi na rin makilala ng mas malalim doon sa buong nobela dahil nasa pagkawala ng isang kabanata na yon. Yung kabanatang tinanggal ay pinamagatang Elias at Salome. Noong natagpuan daw yung original na manuskrito ng Noli Me Tangere, nakita yung kabanatang yon na may malaking X, kaya binansagang kabanatang X yung yung Elias at Salome. At sa ibang aklat, inalalagay ito sa bahagi ng appendix, kung merong appendix yung mga libro, kasi yung iba hindi nila alam kung doon ba talaga yon isasama, ganyan, doon ba talaga kabanata 25. Yung ibang mga kopya, wala yung Elias at Salome. At dahil kulang yung pera ni Rizal, nawalan siya ng pag-asa na malalathala pa yung nobela niya na ang tagal-tagal niyang ginawa. Sakto naman, nung panahong yon, dumating yung isang kaibigan niya dun sa Berlin na si Maximo Viola. Si Maximo Viola ay nagbigay ng tulong pinansyal kay Rizal para mailimbag yung Noli noong 1867. Noong una, nag-autobili pa nga si Rizal na tanggapin yung tulong. Kaya sa halip na tulong yon ni Viola sa kanya, ang nangyari nilang ay ipinautang na lang niya kay Rizal yung 300 piso para sa 2,000 kopya ng Noli. Ayan. At ayun, samantala, yung El Filibusterismo naman, na ikalawang nobela niya, sa ibang taon, simulan niya yun noong 1887, nung nasa Calamba siya, Calamba, Laguna. Tapos binago niya ilang mga balakas, ilang mga kabanata, nung napunta na siya ng London, ganyan. Natapos niya naman yon noong 1891. Pero gaya nung nangyari sa Noli Me Tangere, nagkulang din yung pondo niya sa pagpapalimbag. Buti na lang, may isa pa siyang kaibigan na dumating. Yan, si Valentin Ventura naman, nung tumulong sa kanya para mailimbag yung El Fili sa Belgium. Napakaswerte naman ni Rizal sa kanyang mga kaibigan. At napakaswerte na dumarating yung mga kaibigan niya sa mga panahon na kailangan niya na yung kanyang na magpalimbag
ng Noli at ng Elfili. Si Jose Rizal ang nagsulat ng tulang sa aking mga kabata. Nabasa ko recently na parang medyo dubious yung origin nitong poem na to. So, talaga bang siya ang nagsulat nitong poem na to? Sige, simulan ko na rin, sir. Yung paniniwalang yan, wala pang, talaga siya, wala pang katotohanan. Dahil wala pang patunay, no? Sinasabi nila na noong 1869, noong 1869, walang taong gulang pa lang daw si Rizal. Sinasabi nila na naisulat na yan, yung sa aking mga kabata. Diba? At noong 1906, kung kailan naman nailimbag o nailabas ito, parang parang 10 taon pa lang pagkatapos nung kamatayan ni Rizal, biglang lumutang na lang at sinabi na ito ay sinulat ni Rizal. So, din siya, walang patunay, walang kahit na anong pruweba, walang initials mula dun sa original na kopya ng tula na nagsasabing si Rizal yung sumulat nito. Wala pang pag-aaral na lumalabas kung may kaparehong estilo sa pagsusulat si Rizal doon sa tulang yon. Wala pang taong nagsabi talaga na kaibigan o kakilala ni Rizal na nagsasabing, nakita ko si Rizal nung sinusulat yan. O, nagkwentuhan kami ni Rizal, ni Jose, at nakwento niya sa akin yung tulang yan. Wala pang ganon. Sa panitikan, kapag nagsusuri tayo, kailangan ng mga patunay o yung evidences na yun para masabi natin na talaga to, siya yung tunay na may akda. At yung nagsimula rin po kasi dun sa yung 'di ba yung linya doon na gamit na ngayon yung ang hindi marunong magmahal sa wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda na laging sinasabi pag buwan ng wika. Sabi lagi kay Rizal yan. Ayun nga, walang patunay kahit yung salitang kalayaan, 'di ba, na 3 beses na doon ginamit. Isa sa mga sulatin na pinadala ni Rizal kay Pasiano noon, meron siyang mga isinasalin na mga salita mula sa ibang wika, tapos hindi pa niya kayang isalin sa Filipino. Sabi niya, nahihirapan talaga siyang magsalita. At yung salitang magsalita o gumamit pa ng ibang wika, at yung salitang kalayaan daw, ay lang niya, nakasalamuha, nabasa lang niya mula doon sa tulang pag-ibig sa tinubuang lupa. Kaya, talaga siya, hindi natin mapatotohanan yung ganong claims na siya yung sumulat ng tulang yun. Okay. So, pati yung isang quotation na yung sa ang di marunong magmahal sa sariling wika ay hindi rin pala, attributed lang sa kanya, pero walang patunay na nasabi niya yon or nailathala niya yon in whatever sense. Opo. Saka kino-question, pagpapatuloy ko lang, sir. Kino-question nga rin ni Professor Nilo Campo mula sa UP na paanong hindi alam mula dun sa liham nga ni Rizal tungo dun sa kanyang kapatid. Paanong masusulat yung isang tula noong 8 taong gulang pa lang siya, kung paano yun, parang nakalimutan niya na nung bata pa siya, alam na niya salitang kalayaan. Tapos, mga ilang taon makalipas, mga 16 years after, biglang, nabasa niya ulit yung kalayaan, parang, ito pala yun. Ngayon ko lang narinig, hindi ko maalala ng bata ako, parang, posible ba yun? Diba? So, malaking tanong, kino-question din ng maraming mga kritiko yung ganong paniniwala. Okay. So, hindi Tagalog ang kanyang first language? Tagalog, pero, hindi, parang nung bata, hindi pa niya talaga naririnig din po yung yung salitang kalayaan, di ba? Saka in addition to that, sige po, sir. Tagalog yung kanyang kinagis na wika, yung educational language niya, Espanyol. Okay. Isipin nyo konyo nating mga bata na marunong magsalita sa Pilipino, pero mas gusto nilang gamitin yung wikang Ingles. So may pagkakonyo to that effect yung ating yung si Rizal. At in addition to what Ira said, yung kalayaan kasi first time yan, well, according to records, unang beses niya na-encounter yan, nung tinatranslate niya yung ilang may tinatranslate siya mga kwento
nung meron siyang liham kasi dated October 12, 1886. Ang correspondence niya ay kay Pasiano, yung kanyang kapatid. Ayon doon sa liham, nagkakaroon siya ng difficulties o problema nung tinatranslate niya yung mga kwento tungkol kay Wilhelm Tell. Meron siya na-encounter na salita doon, according to the letter, freedom or liberty. Hindi niya alam anong katumbas nun sa wikang Tagalog. Doon niya first time na-encounter yung salitang kalayaan nung nakikipag-correspond siya sa kuya niya. Kalayaan. Kung that's around when he was around 22 to 25 years old. Kung doon pa lang niya nalaman yung salitang kalayaan, papaano nagamit yung salitang kalayaan doon sa tula na di umano ginawa niya nung siya'y mas bata pa. So doon sa letter kay Pasiano, doon sa correspondence na pakikipag sulat niya kay Pasiano, nung nagsasagutan sila sa liham, doon lang niya na-encounter yung salitang kalayaan when he was writing letters with Pasiano nung around 1886. So that's 20s pa lang 20s na si Rizal noon, hindi siya bata noon. So through that letter with Pasiano dated October 12, 1886, doon mo marirealize na imposible. Imposible. Doon sa salitang kalayaan, doon sa kaisa-isang salitang yon, doon marirealize parang problematic yung authorship nung sa ating kabata kung iugnay mo to kay Rizal. Okay, no. And perhaps that's an interesting thing, no, na his knowledge or lack of knowledge thereof, yung kawalan yung pagiging hindi niya alam yung salitang kalayaan, ang isa sa mga para nagiging ebidensya natin na hindi siya ang nagsulat nitong sa aking mga kabata. Pero perhaps what's more interesting is bakit hindi niya alam yung salitang kalayaan until he is in his 20s, no? Na hindi ba ito nagagamit sa kanilang educational system nung mga panahong yun na tayo ay nasa ilalim ng Spanish government. Very interesting. Gusto mo basahin ko ni Rizal? Ito, may copy. Sige, sir. Certificate of Ambet Ocampo. Ang nakasulat dito, I'm sending you at last the translation of Wilhelm Tell by Schiller, which was delayed by 1 week, being unable to finish it sooner on account of my numerous tasks. I am aware of its many mistakes that I entrust to you and my brothers-in-law to correct. It is almost a literal translation. I am forgetting Tagalog a little as I don't speak it with anyone here. I lack many words. For example, for the words Freiheit or liberty, one cannot use the Tagalog word kaligtasan, of course, because this means that he was formerly in some prison, slavery, etc. I encountered in the translation of Amor Patrio the noun malaya, kalayaan, that Marcelo del Pilar used. In the only Tagalog book I have, Florante at Laura, I don't have an equivalent noun. So, base dun sa pakikipag-correspond niya kay Pasiano, dinedebate pa nga niya anong katumbas ng liberty, yung salitang liberty. Tapos nakikipag-usap pa siya kay Marcelo H. del Pilar kung ano ang katumbas ng liberty sa Tagalog. Doon pa lang niya sa correspondence niya na-encounter yung salitang, tulad ng banggit dun sa liham, kalayahan. So doon pa lang nung 20s niya. Talagang so very interesting, no, na parang that word is elusive sa kanila nung time na yun. So that's a very interesting sharing for the two of you. So it's settled, walang ebidensya na nagpapatunay na si Rizal ang nagsulat ng Sa Aking Mga Kabata. It's only attributed to him, pero unfortunately wala tayong patunay na siya nagsulat nito. So maaring may iba pang mga manunulat, makata ang nagsulat nitong nitong tula na ito. Maraming salamat Miss Ira and Sir Jamaico. At siguro sa panghuling katanungan na maaari nating pag-usapan, ito medyo napagdidebatihan to kasi if I am right, kung tama ako, ang declaration na si Jose Rizal ay maging national hero ay hindi rin naman katagalan.
if I'm not mistaken, and syempre correct me if I'm wrong, di ba? Ito ay naideklara na lang noong mga 1950s or 1960s na si Jose Rizal ang ating national hero, despite the fact na marami tayong mga bayani sa ating kasaysayan. Kaya ang ating tanong ay, dapat ba na siya ay siya ang ating pambansang bayani? At ano ba yung mga katangian ni Gat Jose Rizal para siya ay maituring na isang pambansang bayani? Siguro si Miss Ira muna, no? Ating bisita. Okay, thank you, sir. Ayan, kung ano talaga natin, parang bagamat tinuturing natin na ng maraming Pilipino, si Rizal bilang pambansang bayani, wala talagang batas na nagsasabing totoo yun. No? Dati na rin dun sa NCCA, meron lang tayong, maliban sa pambansang watawat, pambansang awit ng Pilipinas, na nakapaloob sa Republika bilang 8491, tayong apat na pambansang sagisag ng Pilipinas, yung national symbol. Sampaguita bilang bulaklak, Nara bilang puno, yung Agila bilang pambansang ibon, at yung pambansang ibon. So, Perlas, pambansang hiyas natin. Wala doon yung mga bayani, yung mga hayop, iba pang mga tinuro sa lalo na sa elementarya, no. At lang siya, parang tinuring siyang pambansang bayani doon sa noong panahon ng mga Amerikano para para ipakita na parang makuha yung loob ng mga Pilipino na iba sila sa mga Espanyol, na pinahalagahan nila yung mga Pilipino. Pero sa batas natin ngayon, wala nagsasabing siya yung pambansang bayani. Pero sa kasalukuyan, may dalawang nangingibabaw, pinakamalakas na pangalan sa pagsusulong ng pambansang bayani, si Jose Rizal at si Bonifacio. At kung ako yung tatanungin, sa personal kong pagtingin, syempre, si Rizal sa mga Pilipinong, dapat talagang isaalang-alang, no? Para maging pambansang bayani. Syempre, dahil sa ipinamalas ng tapang, hindi lang sa paglikha ng mga panitikan na nakakapagpamulat, syempre, lalo na sa henerasyon ngayon, at sa henerasyon nila, kundi tapang sa buhay. Isa ring magandang katangian niya, pagiging kritiko, na masasalamin dun sa mga akda niya. Pero yung pinakamahalagang katangian na ipinakita niya ay yung ano mga maaring magawa o ambag ng mga Pilipino. Diba? Napakaraming mga artikulo yung magsasabi na napakahaba ng paglalakbay ni Rizal, napakahaba ng panahon ng pag-aaral niya. Marami siyang kursong kinuha, pinag-aralan. Isa siyang taong maraming kayang gawin. Kaya nga di ba, marami sa atin na sana all, ganyan. Sana all, maraming time, gaya ni Rizal, ganyan. Pero pinapakita lang nung mga, salaysay na yun na tinitingnan yung mga Pilipino nung panahon ng mga Kastila, mga Indio, mga Mangmang, di ba? Dinidikit sa lahi natin yung mga iba pang mga mapandibak na salita. Kung bibigyan ng pagkakataon yung mga Pilipino na ipakita yung kakayahan natin, marami tayong kayang gawin at mapatunayan. At isa yun sa mga katangiang na ipakilala ni Rizal sa buong mundo na sana makilala rin ng mga Pilipino. Maraming salamat, Miss Ira, sa inyong kasagutan at sa inyong pagbabahagi. Sir Jamaico, may maidadagdag po ba kayo doon? Ako lang naman, recognized si Rizal during the revolution by the mere fact nung itinatag yung Malolos Republic nila Aguinaldo. He declared the proclamation identifying June 30 as a day of commemoration for the sacrifice, mourning, minumorn din yung pagkamatay ni Rizal. This was before the Americans took control of the Philippines, December 30, 1898. Ito yung isa sa mga pinakaunang legislation or orders na na-release noon. And if we're going to go to Bicol, isa sa mga pinakaunang monumento na naitatag bago sukdulang sinakop ng mga Amerikanong Pilipinas, isa sa mga pinakaunang monumento na naitatag doon ay for Rizal. So what does that mean? Merong recognition kay Rizal, with or without a law. There was a degree of recognition, pagkilala sa kabayanihan ni Rizal. Para sa akin, hindi kailangan
ang batas para ikaw ay makilala bilang bayani. Kung may naiambag ka, tulad ni Rizal, at tinitingala at kinikilala ka ng mga bato, hindi mo kailangan mag-release ng law for that one. Alam ko si Abraham Lincoln sa Amerika, kinikilala at nire-respeto siya. One of the greatest presidents in America. Pero there's no law declaring him the greatest president of America. But the mere fact na kinikilala at nire-recognize siya is in itself important, is in itself the most important thing. Nasa tao yun, wala yun sa batas. Marami nga tayong mga batas, wala namang kwenta, hindi naman nating sinusunod eh. So, wala sa batas yun. Nasa pagkilala ng mga tao yun. Kaya para sa akin, hindi kailangan yung batas para makilala ka bilang importanteng pambansang bayani. Ang mahalaga ay may ambag ka at kinikilala ng taong bayan yon. So, para sa akin, kung gagawa mo pa ng batas yan, parang mas ginagawa mo pa ng problema si Rizal. Kasi magsisidatingan yung mga magkwekasyon. Dapat maging pambansang bayani rin sa batas itong taong ito, yung taong to. Pero ngayon, kinikilala ng mga tao si Rizal bilang pambansang bayani, napakalakas ng respeto ng mga tao, the mere fact na walang batas at ganong kataas yung respeto ng mga tao, para sa akin, enough na yon. Salamat po Sir Jamaico and Sir Ira sa inyong mga pagbabahagi na nagsasabi kung ano ba ang mga katangian ni Rizal para siya ay tanghaling bilang isang pambansang bayani. At tulad nga ng isang kasabihan na naiuugnay kay Rizal, it is a useless life that is not consecrated to a great ideal. It is like a stone wasted on the field without becoming part of any edifice. Lahat tayo ay may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay para sa isang dakilang layunin. Sana sa ating mga ginagawa, sinasaalang-alang natin ang mga adhikaing makapagbabago at makapagpapabuti ng ating lipunan. Sa ting tayo ay kumikilos upang pagandahin ang ating lipunan para sa kapakanan ng ating kapwa. Malaki man ito o maliit, tayo rin ay nagiging bayani tulad ni Rizal. Maraming salamat po sa ating bisita na si Binibining Ira Lingara ng Ateneo Junior High School at maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa araw na ito. Sana po ay meron tayong natutuhan sa gabing ito. Abangan po ninyo ang susunod na episode. Muli sa ngalan po ni Sir Jamaico Ignacio, ako po ang inyong lingkod na si Kevin Samson at ito ang Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Paalam! Maraming salamat po. Maraming salamat po. Bye-bye!